Magandang hapon po, Sir Manuel. Magandang hapon din po. Ayun, so galing pa po kayo ng Canada? Ganun po? Oo, nag-emergency leave ako dahil sa pangyayaring ito. Maaari nyo po bang ikwento sa amin? Paano po nagsimula? Nakita ko lang siya sa TikTok na binati ko siya at binati niya rin ako. Tapos hanggang sa umabot kami nung November na umuwi ako, binigyan ko siya ng ticket para pumunta ng Maynila at from Davao to Manila. Sinundo ko naman siya sa airport at pumunta na. So anong tawag dyan siya rin nung araw? Eyeball. Nag-eyeball kami. Nag-eyeball kayo. Meet up na ba? Meet up na ngayon natin. Eyeball, meet up na kami. Tapos sa bahay ko na siya tumuloy ng mga more than 2 weeks siguro. Kailan po yan, sir? Nung nagkita kayo? Last year ng November. November last year? Yeah, November 7 kasi yung birthday ko. Umuwi ako para mag-celebrate. Okay, sir. So nagkita po kayo dito, no? And then, ano na pong sumunod na nangyari doon? Siyempre, after that, nung umuwi na siya, nung December, sabi niya, buntis siya. Kaya, ginawan ko siya ng store para hindi na siya magtrabaho. At saka, binigyan ko ng konting puhunan. Okay, so kung November po yan, hindi pa nanganganak? Hindi pa. Nabuntis lang. Hindi. At ang sabi sa akin, pinakita niya naman sa akin, lumakit niya, pero nakunan din siya, na nawala din yung baby. Okay. Tapos siya, continuous pa rin ang pagtulong ko sa kanya kasi nung December sabi niya namatay yung mother niya. Kaya parang uli lang lubos na siya, hiwalay sa asawa, may isang anak, wala nang magsusuporta kundi ako na lang. So, sir, magkano po bale no, yung buwanan na naibibigay niyo sa kanya? Yung nung kinimpute ko umabot sa 300 300,000? Yeah. Mga ilang buwan niyo po yon? Siguro, mga 6 months ngayon. 6 months. So, ang laki na. Per month, malaki-laki nga po yung naipadala nyo po dito sa kanya. Kasi wala siyang solusyon kundi ako. So, every time na nag-uusap kayo, parang bigla na lang may pangangailangan. Pag may emergency, tulad nung pustiso niya, ako nagpagawa. Pati pustiso? Pagawa. Okay. Ano pa po yung mga hiningi niya sa inyo para sa pustiso? Nakunan siya, nagparaspa, inis. Saka yung rep, TV, ako bumili. Appliances, mga ganon. Okay, so sir, buwanan niyo po siya na binibigyan. Ano na po nangyari? Kamusta na kayo ngayon? Ngayon, biglang kaya nag-emergency leave ako, pumunta ako ng Davao nung Ados. Ang sabi niya, walang surprise sa akin. Sabi niya gano'n. Hindi na parang nanlumo naman ako. Sige, sabi ko, uwi na lang ako kinabukasan. Sabi niya sa akin nung maaga, nasa bukid daw siya. Pagdating ng gabi, nasa Cotabato na siya, pauwi na lang siya gano'n. Pero nakita rin kami nung gabi. Sabi niya, sandali lang, mag-usap lang tayo dali. Tapos, hindi na naman siya napakita. Siguro nung Asingko yata yun, nagpakita uli siya para ibili ko siya ng ticket papuntang Maynila ng Agis. Okay. Agis saka A20. Kasi nga, 30 pala, 30. Hindi naman siya pumunta ng Agis. Nanghihina naman siya sa akin ng 4,000, ibibigay niya sa tiyahin niya para payagan siyang pumunta na Maynila. Okay, so patuloy pa rin po pala yung pagbibigay po ninyo. Nakahingi pa rin. Ano na po yung estado ng relasyon ninyo ngayon? Yun, hindi ko na alam. Bigyan lang niya ako in-unfriend sa FB niya. Sa akin, okay lang sana. Kung so kaya siya pumunta rin dito, attorney. Tama po ba, sir? Para malaman mo kung kayo pa ba o hindi na. Kasi hindi na po kayo sinasagot. Binlock na po kayo. Pwede po natin yan ma-confirm ngayon kay Ma'am Rosaline Bandola na nasa kabilang linya natin. Ma'am Rosaline, magandang hapon po. Yes, magandang hapon, ma'am. Ma'am, hindi ko naman sabi nga black, ma'am, kasi nag-uusap ako kami ng mga ilang araw. Nag-uusap kami. Sabi ko, mapunta ako dyan sa sa Maynila nga next week. Kasi ma'am ako, babalik ako sa ma'am, sa abroad. Nag-apply ako uli. Tapos, ang gusto ko mangyari, magkita kami doon. Doon kami magkita kasi ako magpunta ako ng agency ko. Doon ako magtatambay. Pagdating ko doon, gita-gita naman ako sa kanya. Nung ticket na bilhin niya, ma'am, kaya di ako ma'am, hindi ako nakapagpunta kasi nga, yung data ko hindi pwede iwanan, ma'am, kasi may lagnat ho. Ma'am, sabi ng tiya, huwag mo munang iwanan kasi may lagnat yung bata. Magkikita rin pa naman kayo dyan pagpunta mo ng Maynila. Tapos hindi ko naman siya pinablock, ma'am. Nag-uusap naman kami nung ilang araw. Sabi niya na na cool lang daw ako at saka cool din siya. Sabi ko, wala naman, hindi kami naghihiwalay. Nag-uusap kami. Okay pa naman kami ngayon, ma'am. Kaso nga lang, nung sa ligaw, walang signal. Kaya hindi ko siya masagot agad-agad. Sir, yun naman po pala. Hindi, alam ko naman. Laging ganyan ang katwira mo. Walang signal, walang ano. Kaya nahihirapan ako.
Hindi, hindi. Sabi ko nga sa'yo, magbunta ako dyan. O hindi kita binablag, kinakausap naman kita. Hindi naman talaga ako nakapag-ano kasi nga, sabi ko sa'yo, nasa bukid ako, mahina yung signal. Wala namang nangyari sa atin. Wala, tayo pa rin. Ano ka ba, tayo pa rin, ano lang kami, kaso nga yung signal doon bukid, hindi ko siya binablock, na-message mga niya ako eh. Hindi ko siya binablock. In-unfriend mo ako sa Facebook mo. Ngayon, Hindi, nakita ko, may bago kang Facebook. Doon kaya ako napunta rito. Oo nga. Makinig ka lang ng maayos ha. Alam mo, ang gumamit ng cellphone ko itong bata lagi naglalaro. Kaya siguro ano-anong inaano doon. Kasi ako din, hindi ako nagbe-Facebook lagi. Alam mo, hindi ako mahilig sa Facebook. Kaya nga itong bata, tinatanong ko kung nag-ano ba siya ng cellphone, nagagamit. Siya yata, hindi kita binablock. Hindi ko alam na naka-unfriend ka pala. Ngayon ko lang nalaman kasi hindi ako nag-Facebook lagi. Wala nangyari sa atin. Paano yung another Facebook mo? Bakit? Wala naman akong ibang Facebook. Alam mo, buki doon. Pag sinabi ko rito, baka maraming maghanap sa'yo. Nabasa ko yung isang message mo. Sabi mo, salamat be. Yung mga message saan mo. yun? Lalaki po ba? Oh, lalaki. Kasi sinabi, ang ganda mo. Salamat be. Ano yun, ma'am? Kasi every time may magko-comment yung sinasabi ko talaga, B talaga yung usually Hindi, ginagamit ko. ibang Facebook yun. Bakit ako? Hindi naman ako maraming Facebook. Ikaw, bakit may another Facebook ka na? Kaya Ngayong lang yata to, itong March lang yata. Okay. Kasi ikaw din, kaya din minsan ako nasasakasay kung ano inaano mo sa akin. Pero wala na, sa relasyon natin, wala problema. Ano bang problema? Wala. Dating ako dyan, hintayin mo ako. Dahil inaayos ko pa, hindi ko pwede iwanan tong bata kung masama ang kondisyon. Baka mapaano pa to, sisihin na naman ako ng pamilya ko. Kaya walang nangyari sa atin. Stable pa rin tayo pa rin, walang nangyari. Walang. Ayun. So, ma'am, tama po ba yung pagkakarinig namin ni Atty. JV? Mahal mo pa rin si Sir Manuel? Kayo pa din? Correct, ma'am. Kami rin, ma'am. Kasi wala naman ako ibang minahal na lagi kundi siya, ma'am. At saka laking itulong niya sa Hindi, kasi Ma'am Rosalyn, sana naiintindihan niyo din po. Bumiyahe pa po mula Canada. Papunta po ng TV5 si Sir Manuel para lang po linawin kung magjowa pa po ba kayo o hindi. Kami pa rin, ma'am. Kami. Hindi ko yan pwede siya lukuhin o bitawan. Maraming itulong yan sa akin, ma'am. Mahal ko yan. Hindi ko yan pwedeng lulukuhin o papalitan ng kahit kanino. Walang higit dyan na taong yan. Mabait yan, maayos yan. Walang problema yan. So, Ma'am Rosalyn, wala pong ibang involved dito? Wala kayong ibang kausap? Wala, sir. Wala. Siya lang, sir. Si Mr. Manuel lang? Yes po, sir. Nagpunta ako sa bahay mo, di ba? Nagpunta ako doon sa bahay mo. May nagsabi sa akin. Ano po ba yung sinabi ulit sa inyo, sir? May sinabi sa akin yung yaya niya sa tindahan. Hindi yaya, pamangkin ko yun, sir. Oo, sige. May sinabi siya. Di ba sinabi ko sa'yo? Oo, sino ka siya kasi sino ka daw? Sabi ko, yun ang kuya mo, yun ang kuya Manuel mo. Sabi niya, ate, hindi ko alam, akala ko ibang tao. Akala ko sino yun. Kaya daw kaya kung anong nasabi niya kasi natatakot siya, sir. So ngayon, sir, walang problema yan. Kahit bumalik siya dito sa Davao, mag-i-stay siya dito sa bahay or ano man, walang problema. Kami pa rin, walang problema yan. Ilang araw po ba siyang hindi nagparamdam, sir? Hindi, parang lagi naman tamad kaya nag-emergency leave ako. Tamad ng yung bang. Siyempre pag may relasyon, may obligasyon, di ba? Dapat minsan pag tinext ko, mag-reply mo lang sabihin na busy ako, di wala na. Okay. Binawasan niya na yung video ko, binawasan niya na yung text. Nasanay na ako. Nawawala-wala, gano'n. So in short, Sir Manuel, nirereklamo niyo si Ma'am Rosalyn. Kumbaga, dahil nanlalamig na po siya sa inyo. Parang gano'n. Kaya nag-emergency leave po kayo. Hindi, saka nga yung pinasiay ko na gano'n, may lalaki nakatira sa kanila, hindi niya kamag-anak. At ang sabi, ang asawa ay nasa malayo. Hindi ko alam kung ako yun o... Ikaw yun. Hindi yung... Kasi ma'am, yung dito ma'am, yung minsan dito nagbunta na lalaki ma'am. Pamangkin ko yun ma'am. Pamangkin ng bakla. Alam niya yung bakla. Kapatid yun ng bakla. Nagbunta dito minsan kasi nag-artist minsan kumakain dito. Kasi nandyan ako. Nagmamadali ka lagi. Hindi tayo nakapag-usap. Hindi. Alam mo kaya kasi nga, yung bata... pinabiyahe kita. Ayaw mo rin bumiyahe. Oo nga. Hindi. Kung gusto mo, sige, bumalik ka dito ng Davao. Halika, bumalik ka dito. Welcome ka dito. Walang problema sa atin. Wala. Hindi ako nang lalamig sa'yo. Kundi medyo na busy lang. Wala talagang problema. Halika, bumalik ka dito. Risky ano ba? Wala namang problema natin. Wala tayong problema. Wala.
Yung mga pinsan ko nga takot eh. Hindi naman, Ano hindi bang, naman sakot. ano bang gusto niyo, sir? Si ma'am yung lumipad dito sa... Hindi, may ticket akong binili sa kanya na ano. Hindi ko nga na ano sir, na anuhan kasi nga yung tiya ko hindi siya Hindi ko naman hindi masikaso. siya hindi siya magbasal, hindi siya mag-ano ng bata baga sir kay may sakit. Sabi niya pag baka mapaano yung bata ako pa yung masisi niyo. Ma'am, ma-clarify ko lang yung dun sa nabuntis po kayo tas nawala po yung baby. And then nagbigay po si sir ng pera. Oo. Ano pong story po nun, ma'am? Ano, yun ma'am, yung parang, yung siguro sa sobrang stress ko noon ma'am kasi ay, may, Pero, sir, ako kayo lang po ang mag-isa. tatay, no? Oo, ako lang mag-isa dito kasi maligo ko sa umaga. Niregla nga siya. Oo, So, ma'am. nagdududa Alam po niya. ba kayo, sir? Hindi naman. Hindi naman. Alam niyo po na anak niyo po Sir, yun. kilala, ma'am, kilala niya ako ma'am. Kilala niya ako, kilala ko din siya. Magkakilala Sabi ko kaming nga, dalawa. Naano lang siguro, natruman siya ma'am ba? Pa-DNA kung ano, para sigurado, para gamitin din sa Canada. Kung ano, kasi Oo. hindi... Bayan ako ma'am, bit na ng magpunta ng Canada Canada. Masama ako sa kanya. Bigyan niya ako ng visa. Isang pasalamat ko yun sa kanya. yun sana yung Madala plano niya ako nyo. sa Canada. Ano ba? Oo, Opo. mga Yun, 1 year sir. ang ano eh. 1 year ang ano eh. Oo. Well, Ganito. so, ayun sir, no? Kasi ang gusto nyo, tama ba, Shari, yung pinalapit sa akin kanina, gusto nyo lang malinawan Oo, kung ano hindi na ba na- yung estado ng inyong relasyon. Eto, sabi ni ma'am, mahal ka pa rin niya, wala naman ng Walang iba. problema. No, So kayo sir, walang problema. base po dun sa sinabi po ni ma'am, Parang hindi ko maramdaman eh. Parang ano eh, malamig yung pagmamahal malamig. niya. Oo. Paano nyo po ba gustong iparamdam sa inyo ni ma'am yung Yung kanyang bang- pagmamahal? Pag tinext ka na, replyan ka mo lang, busy ko. Okay, sige. Ganun ka na. Pasensya na Oo. kung medyo na busy. Alam mo, kilala mo ako. Tapos pag tinawagan mo bumalik lagi, ka dito sa kaya- Davao, balikan mo ako. Kaya nga sabi ko, mobile po eh, laging bit-bit eh. Tapos laging Sorry na nga. nakasaksak sa- Kasi nga minsan nga nabibisi yung bata, laging naglalaro. So sir, gusto ko lang malinawan lang din ha. Kayo naman, ayaw nyo namang makipaghiwalay kay ma'am. Ang gusto nyo lang talaga, bilis-bilisan naman niyang mag-reply at maging mas malambing sa inyo. Oo. Tsaka sinabihan ko naman siya noon, kung buntis ka, hindi naman ako magagalit. I-let go muna ako. Hindi naman kita asawa. Sabi niya, sinong bubuntis sa akin? Wala naman akong boyfriend. Tapos nung bago ko umuwi, parang talagang iba na yung pakiramdam. Sabi ko, kung may kinakasama ka na, hindi ako magagalit. Hindi kita asawa. Wala. I-let go muna ako. Diyos ko naman sa'yo, love. Wala. Ayaw kung may sakit sa ulo. Binigay ka na sa akin ng Panginoon. yung nga- Bakit pa ako mag-ano? Yung nga ang mahirap eh. Yung sinabi. Halika, bumalik ka dito nung sa Davao, pumunta balikan ako mo dyan, ako. sabi ko, surprise eh. Surprise eh. nga, Ayaw mo ng surprise surprise. Pero sir, mahal nyo pa ba si Ma'am Rosaline? Oo, siyempre, mahal sa mahal. Siyempre. Talaga naman ito eh. Nagugulat talaga ako. Nag-uusap Ayun, pa parang kami kinikilig isang na si araw ma'am eh. Mahirap minsan, mahirap kasi maintindihan yung ano mo eh. Sabi ko, bukod tangi ka eh. Ikaw halika nga, nakipag-LDR halika. na hindi makontak. Sorry na nga, sorry na. Kaya ang Sige, ginagawa ko, nasanay na lang ako, kumot ako, nag-iisa sa trabaho, gagawin ko, may sakyan ako, nasa field ako, isigaw na lang ako sa malayo para mawala yun ako. kilala mo ako. Hindi, Kilala ma'am, ako, alam mo, kilala Ma'am din kita. Rosaline. Oo, ma'am. Ma'am Rosaline, napakaganda talaga. Napakaganda nyo. Napakahaba ng buhok nyo, ma'am. Alam nyo, bumiyahe pa mula Canada to TV5. Si Sir, para lang i-confirm kung Mahal tayo mo pa pa ba o hindi na. Oo. Yun lang yung Kami pa. gusto nyong malaman kasi ma'am, nanlalamig kayo. And syempre, Hindi, ma'am. Kami pa pasensya talaga, na ma'am ha. Pasensya na po. Gaya po ng mga nailalapit na rin po dito. May mga involved kasi na pera. So siguro si Sir, nagpapadala naman ako sa'yo. Pero Sir, again, hindi naman po basihan yung pagpapadala para masabi tayo na mahal mo yung Yes, ma'am. babae. Tama, ma'am. Oo. Kahit hindi yan nagpapadala, ma'am, mamahalin ko yan kasi mabait na tao yan, ma'am. Wala akong masabi dyan. Mabait yan, matulungin. Gano'n na Kaya po ba hindi- kayo katagal, Sir? 6 months pa lang kami, mga November. 6 months. 6 months. Hindi, pero mahal na mahal daw ni sir. Oh. Mahal ko din siya. Siya din yung, ano, Huwag siya po yung nating lalaki siguro. ipagbasihan din, Sir, kanina. yung pera. Siguro, O hindi ko ibinabasa. wag na lang din. Mag-ipon din kayo, Sir. Kahit Oo. walang ano ba na ano, sabi ko, yung bang, bukod tayo LDR to, hindi mo lang pero Sir, mahirap ang LDR eh. Oo nga. Opo, Nung una siya, ang tawag ng tawag. Tumagal ako ng ano. Tapos wala na ang video call. i-process na lang natin yung pagsabay ko sa'yo sa ano, pagpunta ko sa Canada para hindi ka na mag-alala. Mahirap nga, baka nga. Ayan. Ay, parang nagdududa mahirap na din kayo, trabaho ko. Sir. 20 days ako wala sa bahay. Sir, pero nagdududa na po ba kayo sa kanya? So, ayaw Kasi naman Sir, ko. mahirap naman kung ipipilit pa natin to tapos hindi naman po kayo sigurado dun sa tao. Ano pong gusto nyo mangyari ngayon, Sir? Hindi, yan, sa national TV na yan. Kumbaga sa ano, kung may third party talaga, ewan ko na lang sa kanila. Hindi, pero ano pong nararamdaman nyo ngayon? Gusto nyo po bang bumalik sa kanya o
ayaw nyo na din po? Parang ano lang ako na babalance din ako. Ako kasi nahihirapan nun. Hindi ako pwede magalit. Nag-iisa lang ako sa bahay ko, nag-iisa rin ako sa trabaho ko. So nakaka-apekto po sa inyo, no? Siguro sa mental health na lang din ninyo. Pero yun na nga sir, I think ang pinakamabuting gawin dyan sir, magsama muna sila. Okay? Nagkita kayo, sir? Magkita kayo. Yun nga, binigyan ko Kaya ng nga, ticket. sabi ko nga sa kanya. Binigyan ko ng ticket, hindi pumunta, tulpo. Sabi ko gano'n. Eto ha. Sige, mag-usap kayo. Pag-usapin natin ulit sila siya mamaya. Off cam, sir. Off cam. I think makabubuti. Sinabi ni ma'am, mahal ka niya. Sinabi mo, mahal mo rin naman siya. So, I think masusolusyonan pa naman yan. Okay? Kung ang issue lang naman dyan, nangailangan kayo ng mas mag-reply ng mabilis. Sabihin lang, malambing man lang. Wag lang cold. Oo. Sige na, yun na yung gagawin ko. At least aware na si ma'am. Aware na si ma'am dun sa... Oo nga. Sinasabi sa kanya yun. Oo. Sige, walang problema. Halika, balikan mo ko dito sa Davao. Ayan. Okay. Last message ngayong naka-live tayo, sir. Sana umayos na itong relasyon na to. Ako lang nahihirapan. Kasi ikaw, nasa Pilipinas, sanghakbang mo lang may kausap ka na. Ako, sasakay pa ng kotse, 30 minutes pa maghanap ng kausap. Oo nga, naintindihan kita. Kaya nga ipaano na itong pag-process ng papel para makapunta na ako, makasunod ako sa iyo agad para wala ka nang iisipin. Hindi naman kasi ganun kabilis yun. Ikaw din nga pinasikaso dyan. Ayaw mo rin minsan alam mo naman na walang asikaso itong isa. Mag-usap lang tayo ng yung masinsika tayong dalawa. Kung gusto mo, pagdating tawagan mo ako mamaya. Tapos gusto mo, balikan mo ako dito sa Davao, bumalik ka dito. Para magkausap tayo ng maayos. Para hindi wala ka ng ibang iisipin. Clear na yung utak mo. Kasi tatry ko. Ano ko muna yung tawag ito. I-condition mo na muna, sir, yung utak mo. Bago hindi. Saka yung i-refund ko yung ticket niya kung makukuha ko. Saka ako bibiyahe. Sige. Siya na lang yung pupunta dito, ma'am. Okay. Sige. Opo, pero sir, again, kung duda po kayo, sir, sa nararamdaman po ninyo, wag mo na po sigurong ipilit. Lalo na, sir, medyo duda kayo. Mahirap yung ganyan, sir. Ano yan? Nasa national TV na Baka sasabihin may third party na ewan ko na lang sa kanya. Kung sisingit pa talaga kung may third party talaga involved. At least na-confirm siya on national TV na mahal ka niya. Kaya nga, pero hindi kayo kasal, sir, ha? Hindi kasi. Hindi, ma'am. Plano mong pakasalan? May kasal ako sa nagbabalak pa lang, ma'am. Kasal po kayo sa pareho kaming kasal. Pareho kaming hiwalay. Oh, no! So may ganong aspeto pa pala? No. Okay. Kaya nga, sir, ngayon lang natin nalaman. Well, sa off-air na lang natin pag-usapan. Medyo komplikado ulit yung... Naging komplikado. Akala ko, jolly-jolly. Akala ko po parehas po kayo single. Parehas po pala kayong married. Oo, kayo naman Pero okay po both sides. Oo, okay naman. Okay. Sige po. Sige, love, tawagan si sir mo naman ako, nagtaka pa may third party Mag-I love you ka ba, Ma'am Rosaline? Siyempre, mahal na mahal ko yan. I love you, love. Sige, love you rin. Sige. Pagugulat ako sa'yo. Supain kayo kita. Sige. Sige, i-add friend mo na ulit siya, ha? Huwag mo siyang i-block. Mag-usap na kayo. Hindi yan naka-block, sir. Hindi yan naka-block sa akin. Ma'am, ha? Sige, ma'am. Sige, ma'am. Kayo. Thank you. Mukhang malambing si ma'am, ha? Mukhang malambing. Kaya siguro hinahanap-hanap niyo pag nawawala or kapag na-miss niyo na. Lalo pag hihingi. Sige, tawagan mo ako mamaya pagdating mo sa bahay. Mag-usap tayo. Huwag niyo rin masyadong binibigyan ng pera. Alam niyo naman yun, sir. Emergency talaga. Hindi, sir. Typical na binapayo po ni Sir Rafi. Kapag pera po ang involved, mag-isip-isip din po. Minsan talaga, emergency yung kailangan niya. Ano po yung emergency na sinasabi? Sasabihin niya, pero mo pamasahe, wala kami pamasahe dito. Hindi sila makakaw, bigyan ko. Pero nasa sa inyo yun, sir. Pag-isipan nyo muna. Bago po kayo, sa amin, sir, hindi kami tutol sa pagmamahalan nyo. Pero syempre, mag-isip-isip din muna po tayo. Yung pang-emergency lang talaga na. Kaso, parang hindi ko nabilang pero wag naman lagi, ha? Yes. Kasi wala talaga siyang pagkukunan. Walang source ng income sa probinsya na parang gano'n. Okay. Maraming salamat po, Sir Manuel Sanchez.